JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Orlando. Taong 1960, Negros Oriental. Lumaki si Orlando sa poder ng lolo na isang manunugis. Paslit pa lang siya nung mamulat sa katotohanan tungkol sa iba't ibang uri ng aswang. Hindi man isinama sa mga inkwentro at laban, nag-uwi naman ng kwento. Ang pinakapaborito sa lahat ay ang tungkol sa daghamon. Isa ito sa sinaunang aswang na ang lakas ay humihina sa ilalim ng direktang sikat ng araw. Masama ang pag-uugali. Ginagawang alipin ang kapwa aswang na nagmula sa mababang uri. Palaging naririnig ang pangalan ng pinuno nito. Kung tawagin ay Agum. Wala ring nakakaalam kung tunay na pangalan nga ba o ginamit lang bilang pagkakakilanlan. Naalala pa ng binata ang araw na umuwi ang lolo. Sugatan. Malubha ang lagay dahil nakaharap ang pinuno. Gayunpaman, nakaligtas dahil sa angking husay sa panggagamot. Sa puntong ito mahina na si Lolo Ornopre. Masyado nang matanda sa edad na 74. Nakaratay na lamang sa banig. Lugaw ang kinakain. Kung kakausapin dapat malakas ang boses upang marinig. Ilang ulit na ring pinakaba si Orlando dahil may pagkakataon na hindi na humihinga. Pagluluksaan ng binata, yung pala ay mahimbing lang sa pagtulog. Kung minsan pa biglang lalakas, yung tipo na makakalakad bigla. Hahakbang, nagagawa pang lumabas pero hindi makakagalaw kapag natumba. Isa pa, may mga gabi na para bang may kinakausap. Sa tuwing tinitignan wala namang kasama, sasambit na lang din ang orasyon. Kapag nangyari, dali-daling pipigilan dahil sa kabila ng kondisyon. Kaya pang bumuhay ng dasal. Nag-aalala ang binata sa posibleng resulta kung hahayaan. Dahil retiradong manunugis, hindi na nagagamit ang medalyon. Nakatago na lamang ito sa kahon. May pagkakataon na naisip ni Orlando na humalili sa tungkulin. Pero sa tuwing kukuhain ang medalyon ay agarang binabalik. Hindi sa natatakot. Sadyang ayaw pakialaman ang gamit ng matanda. Sa totoo lang, hiniling ni Lolo Ornopre na pumalit ang binata. Pinag-usapan ito nung malakas pa ang matanda. Hindi lang natalakay muli dahil abala sa gawain hanggang sa umabot sa punto na nakaratay na lamang sa banig. Orlando, may dala akong pagkain dito. Isdang paksiw, kaunting tinapay at sa kabigas. Pasensya na ngayon lang nakadalaw uli ano. Dinakip kasi kami dahil sa ilegal na pagpalaot. Wala talagang patawad sa kagaya naming maliliit na bangka. Mabuti na lang talaga nadaan sa pakiusap. Yung huli namin ang kinuha tapos sinayaan na kaming makauwi. Sumaglit pa rin ako para may maiulam. Kumusta na ba si Ornopre? Wika ni Lolo Jesus, kapatid ni Lolo Ornopre. Ganun pa rin naman po. Kasama pa rin natin si Lolo. Tugon ni Orlando. Baka may lalakarin ka ha. Pwede mo nang gawin ngayon. Ako na muna magbabantay. Mamayang gabi pa naman ako papalaot. Napangiti si Orlando nang marinig ito mula sa matanda. Matapos makapagpaalam, nagmamadaling pinunta ng kaibigan para sumama sa pag-uuling. Sa hirap ng buhay at walang mahanap na maayos sa trabaho, sumasama na lamang sa kung anong pagkakakitaan. Pinasok na maging ang pag-uuling, pagkakargador, pangingisda, paglilinis ng kalsada, pamamasukan sa mayayaman o kahit ano pang trabaho. Nangyari lang naman ang lahat ng ito magmula nang tumigil si Lolo Ornopre sa kanyang tungkulin. Noong kasagsagan,
Walang problema dahil kapag may kliyente ang matanda, hindi mangyayari na walang kapalit sa serbisyo. Hindi naman sa nagpapabayad, bilang pasasalamat na lang din. Kung hindi para sa pera, nagiiwan ng bigas, pagkain at iba pang mapapakinabangan sa oras na wala na sa tungkulin. Dito nagsimulang kumayod ang binata. Pwede ka sumama pero sinasabi ko posible tayong makasalubong ng aswang. Sa kabundukan tayo mag-uuling. May pumesto na roon, no? Nauna na mga kasama natin. May dala silang gamit para kung sakaling mapalaban handa na. Ikaw dapat may bitbit ka rin. Manunugis ang lolo mo. Humiram ka ng gamit. Hindi inasahan ng binata na ganito kalala ang posibleng haharapin mamayang gabi. Ilang ulit na silang nakapag-uling. May pagkakataon na may nagpaparamdam, pero hanggang doon lang. Matapos mapag-usapan ang mga bagay-bagay, nagpaalam si Orlando para makapaghanda. Pagbalik ng tahanan, napansin ng binata ang dalawang tao sa hindi kalayuan. Batay sa kilos ng mga ito, ay parabang nag-aabang. Yung tipo na may itutumbang tao. Naalerto dahil sa bahay nila nakamasid. Dali-dali sa pagpasok. Pinaalam kay Lolo Jesus. Ito naman ang lumabas para sumuri. Hindi pa nakalapit ang matanda. Nagmamadali sa pag-alis ang dalawang lalaki. Hindi to hinabol pero nataranta sa paglisan. Loko-loko talaga. Nakita ko rin ang mga lalaking yun nung nakaraan Orlando, mag-ingat ka kapag nariyan sila. Ang mga taong yon, minsan ko nang nakita nung araw na aktibo pa ako sa larangan ng Ornopre. Nang mga panahong yon, minsan niya nang binanggit na galing sa angka ng aswang ang mga yon. Baka may nagawa si Ornopre. Ngayon na hindi na makalaban binalikan. Hindi na rin muna ako papalaot mamaya. Masama ang kutob ko sa dalawang yun Elo, sasama sana ako kay Kaloy para makapag-uling. Sa kabundukan daw po sila pupwesto mamaya. Ganun ba? Sige, walang problema. Ako na muna magbabantay dito sa bahay. Mabuti pa maganda ka na. Mabilis pa naman lumipas ang oras. Damit at baon lang ang inihanda ni Orlando. Si Lolo Jesus naman, nag-abot ng gamit. Nagulat ang binata dahil ito ang medalyon ni Lolo Ornopre, ang San Benito. Sinamahan ng maliit na palakol. Lo, ano po to? Bakit nyo inabot sa akin? Nakausap ko si Kaloy habang papunta rito. Sinabi niya sa akin kung saan kayo mag-uuling. Ilang insidente na ang naganap sa lugar na yon. Mas maigi kung magiging handa tayo kaysa magsisi. Hindi ko naman po alam kung paano ang tamang paggamit Etong palakol pwede pa. At saka, may dala naman po akong itak. At yung lang isa pangontra sa aswang. May natira sa gamit ni Lolo, kinuha ko. Kahit na. Dalhin mo pa rin. Pangdagdag proteksyon lang kahit matagal nang hindi nagamit. Aktibo pa rin ang bisa niyan. Mag-ingat ka doon Kung sino man ang magloloko sa'yo, sabihin mo kagad sa akin. Natawa na lamang si Orlando sa huling winika ng matanda. Ngumiti siya rito at saka lumakad. Habang paakyat ng kabundukan, kapansin-pansin ang mabigat na presensya. Kailangang malalim ang paghugot ng hininga dahil parabang may kung ano sa hangin. Kahit sa madilim na bahagi, malinaw na nasisipat ang anino ng mga nilalang. Hindi pa masyadong malala ang takutan dahil nag-aanyong tao pa ang mga ito. Pagdating sa pwesto, nagsikilos ang naunang kasamahan para sa pag-uwi. Sila ang pumalit sa mga ito. Sinimulan kagad ang pag-uuling. Sa kalagitnaan ng proseso, si Kaloy mismo ang nagbigay hudyat sa lahat. Inutusang maganap ng matataguan, magbitbit ng sandatang panlaban. Sinunod ng lahat, kanya-kanya sa paghahanap ng matataguan.
Sumiksik si Orlando sa butas sa gilid ng kuweba. Inilabas ang pabaong palakol ni Lolo Jesus. Bitbit na rin ang bote ng langis. Kahit papano may liwanag sa paligid sa tulong ng apoy mula sa pag-uuling. Maya-maya pa sunod-sunod na dumaan ang mga anino. Doble ang pagbabantay sa paligid at sa hawak na langis. Hindi nagtagal dahan-dahan nitong kumulo. Humigpit ang hawak sa palakol, lalo na nang may dumaan. Malakas na pag-angil ang sumunod. Sinundan nito ng mga kaluskos. Nagsisigawan na rin ang mga kasamahan. May pagtutuos na naganap. Sa kabila nito, nanatili ang binata sa pinagtataguan. Hindi dahil natatakot, naghihintay lamang ng tamang tiyempo. Maya-maya pa sinunggaba ng halimaw na dumaan. Swerteng tinamaan. Nagawang iligtas ang kasamahan na akma sanang susugurin. Hindi tinigilan ng taga hanggat gumagalaw pa. Nagtakbuhan ang mga kasama. Si Orlando at Kaloy na lamang ang natira. Hindi makakilos sa kinakatayuan. Pinalibutan ng mga aswang. Hindi naglaon nagsimula na ang tagisan nang unahan na ni Kaloy. Mabuti na lamang mababang uri ng aswang ang kalaban. Hindi napahaba ang pagtutuos dahil kaunting daplis. Aatras na para isalba ang sarili. Malalakas lang sila manakot, pero kapag papakitaan ng tapang, ito mismo ang kusang aatras. Ito ang nangyari sa sitwasyon nila. Malakas sumugod, hindi naman pala kayang humarap. Bumalik kayo! Nagsisimula pa lang tayo! Wika ni Kaloy. Ganyan naman kapag mabababang uri, pare. Hayaan na natin. Tutuloy ba tayo sa pag-uuling o uuwi? Siyempre tuloy. Hindi tayo magpapapekto sa mga buwisit na yan. Hanap buhay natin to eh. Sagaba lang sila. Umuwi na mga kasama natin, tayo-tayo na lang nandito. Doble kilos na lang dahil nasunog na. Bumalik sa pagtatrabaho, pero nanatiling alerto sa banta ng paligid. Kapansin-pansin ang presensya ng hindi kilalang mga tao. Tao man ito sa paningin, hindi pa rin maitago ang katotohanan na may lahi. Sa kabutihang palad, hanggang doon lamang ang naganap. Natapos ang pag-uuling madaling araw, ligtas na nakababa ng kabundukan. Dumiretso na rin sa bodega kung saan isinasagawa ang kasunod na proseso kagaya ng pagsasako ng produkto. Sa mga oras na ito, napansin ni Orlando ang bagong tauhan. Kinutuban siya dahil nang magtama ang paningin, makikita na nag-aalangan. Umiiwas pa ito kapag nagkakasalubong sila. Tsumempo siya ng uwian. Hinarang niya ang bagong tauhan. Inayos ang paglapit at pakikitungo para hindi mabigla. Dito na pag-alaman na may lahing aswang si June. Aminadong natakot nang maramdaman ang bitbit na langis ni Orlando. Natatakot dahil may karanasan ito. Ilang beses tinugis ng albularyo sa bawat lugar na pinupuntahan. Nilinaw ng binata na hindi siya pinanganak sa ganitong kalagayan. Nagkataon na nalahian. Biktima ng yanggaw. Magmula sa araw na napagtanto, inayawan ng lahat ng kaanak. Tinakwil ng sariling pamilya. Nagmula sa malayong probinsya. Nakarating sa lugar para makahanap ng maayos na buhay. Alam ko naman na hindi magiging maayos ang sitwasyon ko. Isa na akong aswang eh. Puro na lang takas sa mga taong katulad mo mangyayari sa buhay ko. Kung alam ko lang na ganito, sana nagpatiwakal na ako noon eh. Huwag mong sabihin yan. Kahit may lahi ka, may puwang ka pa rin sa mundong ito. Huwag mo kong ituring na kaaway. Hindi ako albularyo. Hindi rin mananugis. Sadyang may baon lang ako pamproteksyon. Lumiwanag ang mukha ni June. Ito pa mismo ang nakipagkaibigan. Hindi pinagkaitan ni Orlando dahil halata sa galaw at mga mata na nagpag-iwanan. Para itong paslit na basta nalang dinidispatcha sa lansangan. Bilang tulong, nagpaalam kay Lolo Jesus
na patutuloyin ang binata sa kubo doon sa taniman. Tumango naman kagad ang matanda, pero matapos itong ihatid, kinausap siya. Iho, alam ko na likas ang pagiging mabait mo. Pero tandaan mo sana na aswang yan. Ano man ang mangyari, kapag aandar ang pagiging halimaw, wala yang kikilalanin. Alam ko naman ho yun. Lo, maniwala po tayo kay June. Halata naman sa galaw niya na inosente siya. Mainhin nga ang kilos eh. Daig pa ang babae. Hindi makabasag pinggan. Kung sabagay, ang akin lang naman, dapat alerto tayo sa mga taong nakakasalamuha. Lalo pa pinatuloy natin eh. Nga pala, matindi ang kabako kagabi. May nangyari ba sa'yo sa kabundukan? Ganun na nga po, Lo. Mabuti na lang mababang uri. Pinakitaan namin ang tapang ni Kaloy. Ayun, nagsitakas lahat. Ganun pa man, hindi yun sapat para magpakampante. Naalala mo ba si Mang Dagohoy, yung kasabayan ni Ornopre? Bumisita kaninang umaga. Kinamusta ang lolo mo? Bukod dito may sinabi siya. Gusto niya tayo maging alisto sa bawat oras. Tamang hinala ko. May nakalabang grupo si Ornopre kasama ang iba pang kapwa manunugis. Ngayon, dumami muli ang grupo at balak silang balikan. Umaaligid na sila. Hindi talaga pwedeng magpakampante dahil si Agum pala ang namumuno dito. Hindi po ba yan yung pinapaliwanag ni Lolo Ornopre? Yung aswang na may masamang ugali? Akala ko tinugis na. Yun kasi ang huling pagkakasabi ni Lolo. Baka naisahan din sila. Akalang napuksa yung pala hindi. Basta ang malinaw dito, bumalik si Agum para gumante sa mga manunugis. Ang lala rin ano? Ang lakas makapagsabing inapi. Gayong si Agum naman itong masama. Ay naku talaga. Napailing din si Orlando, sang-ayon sa sinabi ng matanda. Pagsapit ng gabi, saktong nabihisan si Lolo Ornopre. Kumulo ang langis. Alerto si Lolo Jesus na naunang lumabas para suriin ang paligid. Sumunod si Orlando. Naaktuan ang tagpong nakikipagtuos ang matanda sa kalaban. Sasali na sana pero natumba matapos banggain. Parehong tumilapon. Sinunggaban pa ng makatayo. Bukod pa riyan, dinaganan si Lolo Jesus. Pinaulanan ng kalmot. Sumaklolo ang binata. Nagawang saksakin ang aswang. Hindi tinigilan hanggang sa mawalan ng hininga. Dinala ang katawan sa ilog. Pinasampa sa balsa. Sinunog at pinaanod. Naunawaan ni Orlando ang pasya ni Lolo Jesus. Pagigante ang sadya ng aswang at kung ililibing sa lupa, posibleng matunton at maituro na sila ang pumatay. Kapag nagkataon, madadagdagan lamang ang rason para balikan sila. Habang tanaw ang inanod na bangkay, biglang naisip ang naiwan na si Lolo Ornopre. Walang sali-salitang nagunahan sa pagtakbo. Abot langit ang kaba. Nakahinga ng maabutang nasa maayos na kalagayan ang matanda. Mahimbing ang tulog nito. Walang anumang bakas ng pambibiktima. Makaraan ang ilang oras, kumatok si June. Alisto sila dahil 10 oras na at may lahi ang binata. Gayon pa man minabuting pakisamahan. Nasa tabing ilog ang kinalalagyan ng kubo. Nasipat ang pagdaan ng nasusunog na bangkay. Napapatanong ang binata kung may nangyari. Hindi naman pinagkaitan ng katotohanan. Si Lolo Jesus mismo ang nagtapat. Pinaliwanag ang buong kaganapan. Pinagmasdang mabuti ni Orlando ang kilos ni June. Dahan-dahang humupa ang pagdududa nang maramdaman ang pagiging totoo. Wala itong masamang intensyon, kundi masagot ang mga katanungan. Sumama po kasi yung pakiramdam ko eh. Siguro ganun talaga kapag nakakita ng kauri na nasa ganung kalagayan. Nagmamadali ako sa pagparito.
Akala ko may mamamatay aswang na gumagala sa lugar. Siyempre, ayoko matulad sa kanila. Teka sandali. Sa pananalita mo para may kinakatakutan ka bukod dyan. Pwede mong sabihin para malaman namin kung may maitutulong ba kami. Makikita ang pagdadalawang isip ng binata. Lumipas ang ilang sandali bago nakapagsalita. Hindi ko po alam kung nakarating na sa lugar niyo yung pangalan ni Aghum eh. Isa po siyang aswang. Masyadong mataas ang tingin sa sarili. Ang mga katulad kong nayanggo gustong sakupin. Kapag umandar yung ugali, pinapatay ang nasasakupan. Galing na ako dun eh. Swerte lang na nakatakas ako. Hindi ko alam na ganyan pala ang pinagdaanan mo. Sa totoo lang alam namin kung sino si Aghum. Manonagi si Lolo Olnopre. Palaging laman ng kwento niya ang pangalang yan. Buong akala nga napas lang na eh. Hindi pa pala. Kahit kami may problema sa aswang na yan. Nagpapadala ng tauhan para ligpitin ang mga manunugis na nakaharap noon. Ikaw na mismo nagsabi, galing ka sa poder ni Aghum. Ibig sabihin alam mo kung saan ang lungga niya. Maaari mo bang sabihin sa amin? Madaling matonton pero huwag kayong umasa na makakaharap niya siya. Sa daan pa lang sasalubong na ang hindi mabilang na nasasakupan. May sumugod na dati pero walang nagtagumpay. Susugod pa lang kayo, makakatakas na siya. Ganon siya kabilis. Napabuntong hininga si Orlando. Nagintay kung ano ang masasabi ni Lolo Jesus. Pero ito man, hindi makaisip ng sasabihin. Sa bahay na rin nakitulog si June. Hindi pinauwi sa pag-aalala na baka may makasalubong na kalaban. Si Orlando sa kabilang banda. Naupo sa tabi ni Lolo Ornopre. Tumingin sa kanya. May nais sabihin. Hinawakan nito sa kamay. Inilapit ang tenga sa bibig. Kaso nga lang hindi malinaw ang sinabi. Parang kinakain ang salita. Hirap maunawaan. Tumango na lamang ang binata pero laking gulat dahil umiling ang matanda. Sa puntong ito, luminaw ang salita. Huwag kang tumango kung hindi naiintindihan. Hindi yan mabuting ugali. Gusto kong gamitin mo ang medalyon. Hindi naman sa pinipilit kita, pero kailangan mong humalili muna. Darating si Aghum. Darating siya. Napalunok si Orlando. Biglang nablangko ang pag-iisip. Dahan-dahang lumayo sa matanda. Bumalik na rin sa pagtulog. Hindi magawang makatulog. Binabagabag sa iling ni Lolo Ornopre. Dinamayan si Lolo Jesus nang mapansin siyang napag-isa. Pinaliwanag ng binata ang nangyari at tumingi ng payo sa matanda. Ito man, sumang-ayon sa kagustuhan ni Lolo Ornopre, hinikayat pa siyang pumayag. Sa kabilang banda, puro pagdadalawang isip si Orlando kaya hindi magawang tanggapin ang alok na tungkulin. Nang sumunod na mga araw, napilitang magpasya ang binata dahil sa paulit-ulit na pangungumbinse ni Lolo Ornopre. Idagdag pa si Lolo Jesus at walang tigil na pagpaparamdam ng mga kalaban. Kung minsan nagpapanggap ang mga ito bilang pulubi o hindi kaya naliligaw ng landas. Napapaturo ng direksyon, tapos kapag nahulog na sa usapan, doon magtatangka. Sa kabutiang palad maagap naman ang lahat, kung kaya't wala ni isa sa mga ito ang nagtagumpay. Nang maalimpungatan isang gabi, dali-daling sinilip ang kinalalagyan ni Lolo Ornopre. Umuungol ito. Nanlilisik ang mga mata. Nakabuka ang bibig. Nanigas ang katawan at batay sa sitwasyon. Para bang hinihigop ng anong puwersa ang natitirang lakas. Lumakas ang pag-ungol. Tumagal ng ilang segundo hanggang sa natahimik na lang bigla. Sa puntong ito, tuluyang nalagutan ng hininga. Nanlumo ang binata. Napahagulgol sa nangyari. Maya-maya pa sumunod kay Lolo Jesus nang makita itong nagmamadali sa paglabas. Habang binabaybay ang daan,
Sinunggaba ng aswang. Mabuti na lang mabilis ang pandama ni Orlando. Sinalubong ng taga ang nilalang. Gayon din si Lolo Jesus na nauna sa kanya. Gayon paman hindi umubra ang taga. Buhay na buhay ang aswang. Muling sumugod. Masyadong agresibo. Sabay ang pag-atake kaya umabot sa punto na tinalo ang lakas. Dinaganan si Orlando. Iniharang na lamang ang mga braso na sunod-sunod sa pagkalmot. Mabuti na lang sumaklolo si Lolo Jesus. Itinumba ang mga kalaban. Kaso nga lang, parehong napuruhan. Hindi na rin tumuloy sa pagsunod sa bakas. Piniling umatras, dulot na rin ng kalagayan. Hindi masyadong maalam sa panggagamot, kaya basta na lang binuhos ang langis. Sinamahan rin ng dasal para mapabuti ang lagay. Nang matuon ang pansin kay Lolo Ornopre, hindi na iwasan ang pagbuhos ng emosyon. Dito naisip ni Orlando na tama ang sinabi ng yumao. Nakapagbiglaan ang kamatayan ng isang may sakit, hindi nalalayong inaswang. Wala ring ibang maituturo na dahilan. Matapos ang nangyaring pananalakay ng mga aswang. Orlando, kakausapin ko ulit si June. Hindi ko napapatagalin. Susugurin ko ang agum na yan. Bahala na kung ano mangyari. Basta makaharap ko lang ang halimaw. Magulos dili po kayo. Delikadong kalaban si Agum. Kung padalos-dalos tayo, malamang hindi maganda ang resulta. Wala na si Lolo Ornopre. Ayokong pati kayo mawala. Iho, kapag ganitong usapan, wala na tayong magagawa kung hindi magpasya. Buhay ng kapatid mo ang nawala. Masakit para sa akin dahil nag-iisa kong kapatid yon. Unawain mo sana ang kinikimkim kong galit ngayon. Sa oras na makita ko ang agum na yan, hindi ako magdadalawang isip na dalhin siya sa kamatayan. Napabuntong hininga na lamang si Orlando. Walang mapaglagyan ang galit ni Lolo Jesus. Naglatag ng mga kagamitan. Inilabas ang iba't ibang klase ng patalim. Maging langis, sinimot ang bawat lagayan. Habang pinapanood ng matanda, nakapag-isip-isip ang binata. Maya-maya pa kinuha ang medalyon. Nagpa siya para sa sitwasyon. Wala nang oras para mag-ensayo o aralin ang mga bagay-bagay dahil bago masabihan si Lolo Jesus sa naging desisyon. Dumating si June. Sugatan ng binata. Hinabol ng kampo ng Agum. Wala sa oras na napalaban ang lahat. Naging matindi ang bakbakan na maging ang bahay ay nagiba. Napuruhan si Lolo Jesus. Gayon din si June. Ikinagulat naman ni Orlando ang sarili. Ilang beses tinamaan pero walang senyales ng sugat. Ang iniinda lang, pagkahilo at bigat ng katawan. Batay sa galaw na mga kalaban, hindi sila nais patayin. Sadyang pinaglalaroan lang sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-atake. Iniwanan sila matapos makitang wala ng laban. Hindi na pinahaba ang oras. Kinumbinse ni Orlando si June na samahan papunta sa lungga si Agum. Ayaw sana nito dahil nahirapang umalis nung naroon pa. Orlando, gusto kong tumulong pero hindi ko kayang bumalik sa lugar na yon. Nagsikap nga ako makaalis tapos babalik ako dun. Pasensya ka na, hindi madali ang pinagdadaanan ko at sa lahat ng lugar na pinuntahan ko na, lungga ni Agum ang ayaw kong balikan. Pero kung gusto mo talaga, pwede kong ituro ang daan, pero huwag kang umasa na sasama ako. Naunawaan ni Orlando ang pasya ni June. Tinuro ang daan at siya na lamang mag-isa ang pumunta. Hindi sumama si Lolo Jesus dahil sa kalagayan. Malala ang sugat nito sa braso. Kasalukuyang dinala sa pangangalaga ng albularyo. Humingi na rin ng payo. Nagbigay ng dagdag basbas ang albularyo sa mga gamit. At ang pinaka-importanteng sinabi nito, maniwala sa sarili
at magtiwala sa gamit. Sa paglalakbay, hindi napansin ng binata na nasa bukana na ng lugar. Habang binabaybayang daan, samot-saring ideya ang pumasok sa isip, dahilan para hindi mapansin ang paligid. Ginulat na lang sa pag-init ng medalyon, animoy nakakapaso ang matinding babala. Kagaya ng sinabi ni June, sa daan palang mahirap nang makausad. Wala man siyang nakikita pero damang-dama ang presensya ng mga kalaban. Ang nakakapagtaka lang, kakaiba ang paywatig na para bang napilitan lamang sa ginagawa. Hindi naglaon. Dahan-dahang lumapit ang mga ito at sabay na umatake. Gaganti na sana ng atake si Orlando pero natigilan sa paywatig ng aswang. Imbis na banta ang dala, tulong ang makikita sa mga mata. Hindi siya nito sinaktan. Idinikit lamang ang mga kamay sa balat para kunwaring umaatake. Kinaladkad siya sa masukal na bahagi. Nagpalit ng anyo ang aswang at doon na nagsalita. Antingero ka. Tulungan mo kami. Hindi na namin alam ang nangyayari kung mananatili pa sa lugar na ito. Araw-araw kaming pinapatay ni Aghum. Pakiusap, tulungan mo kami. Kung nais mong mapatay si Aghum, makikipagsanib puwersa kami sa iyo. Pagtulungan natin pabagsakin ang halimaw na yun. Palipat-lipat ang tingin ni Orlando sa mga ito. Hindi inasahan ang pagpaparito. Hindi lang tungkol sa pagpapanagot. May nag-aantay rin pala sa kanya ng mga aswang. Mga nilalang na nais makalaya sa pagkabilanggo. Nilinaw ni Tony sa isa sa mga ito. Hindi nila kalahi si Aghum. Isa itong daghamon. Samantala ay sila ay ibang lahi. Gayon din ang iba pang alipin. Ugali nito ang gawing alipin ang mas mababang uri. Mahusay magmanipula, kaya bawat aswang nalalapitan, hindi makakapalag. Minadali si Orlando sa pagpapasya. Lahat ng nasasakupan gusto nang makawala. Dinala siya ni Tony para makita ang eksaktong kalagayan. Mula roon, tanaw ang kalupitan ni Aghum. Walang tigil na pinagtrabaho ng may hirap na gawain. Yung pang makakaapekto sa pagiging aswang. May iilan na nanghina. Ang iba ay binawian ng buhay sa kalagitnaan ng paninilbihan. Hinanap ng mga mata ni Orlando ang pinuno. Pero ayon kay Tony, umalis ito. Umalis na naman pala siya. Bakit hindi pa kayo tumakas at isa pa? Marami kayo. Nag-iisa lang si Aghum. Bakit hindi nyo pagtulungan? Ganyan ba siya kalakas para wala kayong magawa? Kung dami ang pag-uusapan, sa tingin ko, matatalo nyo siya. Hindi ganun kadali. Ilang ulit na naming sinubukan pero nauuwi lang sa maagang kamatayan. Kung lakas ang pag-uusapan, matatalo naman siya. Sadyang nangingibabaw ang pagiging mautak. Nakakagawa siya ng paraan para madali kaming mapasuko. Hawak niya ang buhay naming lahat. Nakakulong ang kalahati ng aming kaluluwa sa daladala niyang agimat. Kapag naisipan niyang basagin, siguradong mamamatay kaming lahat. Napabuntong hininga si Orlando. Nang mapagtanto kung gaano kaseryoso ang sitwasyon, lalo lang nadagdagan ng rason upang makita ng harapan si Aghum. Habang inaantay ang pagbabalik nito, ginugol ang oras na pagplanuhan ang lahat. Si Tony at ang iba pang alipin ay nakipagtulungan. Napukaw ang damdamin ng binata sa pinakita ng mga ito. Parang mga paslit na matagal nang bilanggo. Mga inosenteng nais makawala sa pagkakasakal sa malupit na pinuno. Kung sila ang magsasabi, hindi pinuno ang tingin kay Aghum, kundi mapagmanipula at mapagsamantalang halimaw. Kahit tanungin isa-isa, walang makukuha ni katiting na pupuri. Lahat sila, demonyo ang tingin kay Aghum. Matapos makapagplano, inayos ang lugar. Iba't ibang bitag ang binaon kung saan-saan.
Nagkalat na ang mga gamit na kukontra sa lakas ng isang daghamon. Nang maayos ang lahat, bumalik sa gawain ng mga alipin. Pero sa pagkakataong ito, pagkukunwari na lamang, tinago rin nila si Orlando at pagbabalik ni Agum na lamang ang inaantay. Sa kabilang banda, ginugol ni Orlando ang oras para isipin ang mga gagawin. Maigpit ang hawak sa palakol, gayon din sa medalyon. Walang tigil sa pag-usal ng dasal, taimtim ang paghingi ng proteksyon at gabay. Hindi naglaon, nagbigay ng senyales si Tony. Pabalik na si Agum. Nakahanda na ang lahat. Sasabihan kita mamaya. Maging alisto ka. Tumango si Orlando. Sa puntong ito hindi makapag-antay na makaharap ang kalaban. Nag-uumapaw ang galit, lalo na nang maisip ang ginawa nito kay Lolo Ornopre. Maya-maya pa kunot noong pinakinggan ang kaganapan sa labas. Narinig ang boses. Sinunda ng mahabang katahimikan. Sa sobrang haba umabot sa punto na naisip ni Orlando na baka pinaslang ang mga ito. Maya-maya pa narinig ang salita ni Agum. Maganda kayo. Dahil ipapadala ang ilan sa inyo sa kabilang bayan. May antingero doon na lumapastangan sa akin noon. Gusto kong tapusin niyo siya. Siya na lang ang itutumba niyo. Dahil siya na ang huli. Tapos na si Solomon, si Gardo, si Felipe, si Bernardo at Ornopre. Si Francisco na lang. Siya ang papatay niyo. Naikuyom ni Orlando ang kamao. Gusto nang durugin ang kalaban matapos marinig ang pangalan ng namayapang ninuno. Hinanap ng tingin si Tony. Nakayuko sa tabi kasama ang iba pang alipin. Batay sa kilos ng mga ito takot na takot sa pinuno. Ni hindi maiangat ang tingin. Walang sino man ang sumagot o sumalungat sa salita nito. Hindi naglaon. Aktwal na nasaksihan ang kalupitan ni Agum. Pinapatay niya ang mga alipin. Tuwang-tuwa pa habang ginagawa ito. Tandaan niyong lahat. Pagmamay-ari ko kayo. Kaya wala kayong karapatan na labagin ang lahat ng aking utos. Pero bago pa mataga si Tony, hindi na nakapagpigil si Orlando. Inalantad ang sarili sa harapan ng kalaban. Natigilan ang lahat. Napansin ng binata ang pagsenyas ni Tony. Pinaiwatig na hindi pa oras upang lumaban. Kaso nga lang, nangyari na ang nangyari. Dumiretso ang tingin ni Agum sa kanya. Nanlaki mga mata ng masipat ang nakasabit na medalyon sa leeg. Tila ba nanumbalik sa alaala ang masalimuot na karanasan sa gamit. Nakilala mo ba ang may-ari ng medalyon na ito? Batay sa reaksyon mo, parang nagkaharap na kayo noon. Maganda ba ang karanasan mong yun? Nais mo bang maulit ngayon? Malalim ang paghugot ng hininga ni Agum. Sinunda ng ilang ulit na paglunok. Hirap pang magsalita. Nilalabanan ang emosyon. Kilala ko ang may-ari niyan. Si Ornopre. Ang buwisit na mananugis na ilang ulit na akong tinugis. Hindi bale, patay na rin siya. Kaya wala nang oras para mag-alala. Ikaw sino ka? Anong pinunta mo rito? At paano kang nakapasok sa lungga ko? Mga inutil, hindi nyo nabantayan na merong nakapasok sa lugar. Akmang sasakmalin ang alipin sa tabi ng unahan ni Orlando. Nagawang tagain ng palakol ang kamay nito. Pero sa kabila ng sugat, hindi man lang makikitaan ang reaksyon. Bagkus ay tuwang-tuwa pa. Umatras ang binata. Hindi may tatanggin na nakaramdam ng takot sa matanda. Nang humakbang ito palapit, natigilan din sa pagharang ni Tony. Sumunod ang iba pang alipin. Sa lagay ngayon, pinoprotektahan nila ang binata. Nagulat din si Orlando
Inakalang lalambot ang mga ito, pero hindi. Kailan kayo naging tau-tauhan ng binatang ito? Sa mga araw na wala ko, ito ba ang humalili sa akin? Baka nakakalimutan nyo, isang basag ko sa gamit, mamamatay kayong lahat. Hindi mo na kami matatakot. Nakipagsanib puwersa kami kay Orlando dahil siya ang tumulong sa amin para makawala sa kalupitan mo. Ikaw ang dapat umatras. Wala ka ng kawala. Ikaw na rin mismo nagsabi na kilala mo ang may-ari ng hawak niyang medalyon. Batay sa reaksyon mo, natatakot ka. Bakit? Ano ba ang eksaktong naganap noon? Mababakas ang panginginig ni Agnum. Umiiling. Winawaksi sa isip ang naalala noon. Tama na! Gusto niya lang bilugin ang ulo ko. Hindi niyo magagamit ang nakaraan upang ako ay talunin. Sige, magkampiyan kayo. Tignan natin kung ano mangyayari. Makahulugan ang ngiti ni Aghum. Humahalakhak habang lumalayo. Bago masundan, napansin ni Orlando ang kakaibang pananahimik ng lahat. Nang suriin ang mga ito, tila ba ibang katauhan ang sumanib sa bawat isa. Maya-maya pa, bumaling sa kanya at sabay na umatake, kahit si Tony hindi na siya kilala. Ayaw sanang kalabanin ni Orlando ang mga ito dahil alam niyang napasailalim lang ng puwersa ni Aghum. Subalit masyado nang namumuro, hindi maiwasang gumanti. Hindi nagtagal marami siyang naitumba. Laking pasasalamat dahil nagawang tapatan ang hamon ng bawat isa. Kaso nga lang, si Tony na ang karap. Tila ba nag-aalangan ng binata. Mababaka sa mga mata ni Tony ang paghingi ng saklolo. Mahihimigan ang pakikipaglaban sa sariling galaw. Kinokontra ang puwersang nagmamanipula. Nang masipat si Aghum sa hindi kalayuan, walang pag-aalinlangan na pinunta ni Orlando. Sinugod ng taga pero bawat atake ay nagagawang iwasan. Pagbangon, nagulat dahil nawala ito. Bumalik na rin sa ayos ang pag-iisip ng mga alipin. Ngayon alam mo na kung bakit namin siya hindi matalo. May ka siyang ginamit para manipulayin kami. Wala na bang paraan para matalo siya? Hindi ubra ang paghamon gamit ang lakas. Marunong siya sa ibang bagay. Dapat natin yung tapatan. Pero hindi ba antingero ka? At meron kang dalang tangan. Batay sa usapan namin may naunang may-ari niyan. Kung natatakot si Aghum sa dating may-ari, ibig sabihin malakas ito. Ikaw ang pumalit, hindi ka ba tinuruan? Pasensya na pero sa nakikita ko sa iyo ngayon, mahina ka. Ang lamya ng kilos mo. Hindi maiwasang maya ni Orlando nang makita ang dismayadong mukha ng mga ito. Napailing ang karamihan. Lumayo ang iilan. Si Tony naman, nagsisisi kung bakit tumingi ng tulong sa kanya. Mabilis na nagbago ang pasya. Tinuring siyang aksaya sa oras. Hindi naman talaga ako ang tingero pero sinubukan ko. Lolo ko ang may-ari ng medalyon. Bago siya pumanaw, hiniling niya na ako ang pumalit sa tungkulin. Kabilang dito ang pagbuksa kay Aghum. Oo, wala ng oras para aralin ang iba't ibang aspeto pero sinusubukan ko. Matututunan din naman yun kahit sa kalagitnaan ng pakikipagtos. May engkwentro kanina. May natutunan ka ba? Bakit hindi mo sinabi ang katotohanan mula simula? Pinaasa mo kami. Akala namin isa kang mahusay na nilalang. Ang lakas ng lobong pumarito sa lugha ni Aghum. Kagaya ka rin pala ng mga nauna. Walang silbi, walang laban sa puwersa ng dagamon. Napabuntong hininga si Orlando. Naunawaan niya ang mga ito. Aminado na kasalanan, pero pinanghahawakan pa rin niya ang sadya sa lugar. Ngayon na lumayo ang loob ng mga ito, mag-isa na lamang siyang umusad. Sinunda ng bakas si Aghum.
Naaktwan nito sa tahanan ng antingero na si Francisco, matandang antingero. Baluktot na ang katawan sa katandaan. Gayunpaman walang alinlangan na tinanggap ang alok ng kalaban. Nakipagtuos. Orasyon laban sa orasyon. Pero nang tumagal, napasubsob. Nang palitan na ng pisikal na lakas. Nag-abang si Orlando at nang makatsyempo, sumingit sa laban. Kamuntikan pa siyang mataga ni Mang Francisco sa pag-aakalang kasabwat ni Aghum. Matapos mapagtanto ang pakay, ito pa mismo ang nag-alok na makipagtulungan. Ikaw pala ang apo ni Ornopre. Magkasama kami ng lolo mo nung araw na nakasagupa ang demonyong ito. Inakala naming patay na. Buhay pa pala. Pero sa puntong ito, wag nating luwagan ang pagkakataon. Patayin natin siya. Sandali nga. Naiinis na ako sa binatang to. Pagkatapos sa mga alipin ko, nandito ka naman kay Francisco, pambihira ka. Magpawat ka! Pinagbigyan kita kanina kaya umalis ka rito. Hindi ko galing isingit ang iba sa pakay ko. Ganon din naman ako. Hindi ko galing palampasin ang pagkakataon. Pinatay mo si Lolo Ornopre, Kaya pagbabayarin kita. Magdasal ka na sa sinasanto mong demonyo. Baka sakaling tulungan ka. sa hudyat ni Mang Francisco. Sumugod ng taga si Orlando. Malaki ang pangangatawan. Matutulis ang mga kuko at ngipin. Nanlilisik ang mga mata. Mahaba ang buhok na basta na lamang pumapasok sa ilong, bibig at mga tenga. Mapanlin lang dahil aakalain mong tunay na imahe ang nasa harapan, yung pala ay nasa likuran. Kung minsan naglalaho at biglaan ng paglitaw, kapag nagkataon tatamaan ng atake ang binata, mabilis ding makakabawi. Dahil sa puntong ito, nagsasanib puwersa ang medalyon niya at medalyon ng antingero. Parehong San Benito. Doble ang puwersa at sa napapansin ng binata, bumilis ang kilos at kanyang atake. Ang sumunod na kaganapan kapansin-pansing nalulupig. Nang mapagtanto nag-iba ng pamamaraan, tinodo ang panlilinlang ng imahe. Naguguluhan si Orlando kung alin sa mga ito ang tunay. Kahit tagain lahat, tatagos ang patalim sa baylaho. Maging si Mang Francisco nahirapang mag-isip ng paraan. Maya-maya pa nasa likuran na ito ng matanda. Walang pag-aalinlangan na ginilitan ng leeg. Dahil sa bisa ng medalyon, daplis lang ang tinamo. Kahit pinagsama na ang puwersa ng mga gamit, nakakalusot pa rin si Aghum. Hindi maiwasang mapaisip ni Orlando. Kung tutuusin, hindi naman mataas na uri ang isang daghamon. Nagpatuloy ang binata sa pagsugod habang si Mang Francisco ay nag-iisip ng ibang paraan. Sa kabilang banda, napansin na habang tumatagal, parang nakikipaglaban na lang sa hangin. Hindi na alam kung nasa paligid pa ba si Aghum. Puro anino lamang ang naaatake niya. Kung ganon talagang hindi natin mahuhuli si Aghum. Nakita mo naman ang nangyari. Abala tayo sa pag-iisip ng paraan para talunin siya. Inakala natin ang kinalaban ay siya, pero hindi pala. Naunawaan ko na ang sinasabi ng mga nakasalamuha kong manunugis. Sila na nakaengkwentro si Aghum, pare-pareho ng sinabi, imposibleng mapuksa. Paanong mapupuksa yan kung ganyan ang pamamaraan? Hindi natin namamalayan kung kailan nakakatakas. Manong, baka may pamamaraan pa kayo dyan. Hindi ako uuwi hanggat nabubuhay pa ang Aghum na yan. Pinatay niya ang lolo ko. Dapat siya din ay patayin. Sa tingin mo ba, kaya mong tapatan ang pamamaraan niya, iho? Dalawa na lang tayo. 2 medalyon na nagsanib puwersa pero naisahan pa rin. Ang mabuti pa umatras ka na sa planong yan. Iligtas mo ang iyong sarili. Lumayo ka. Umiwas ka kay Aghum. Ngayon na nakalaban mo siya, asahan mong balang araw babalikan ka niya. Kagaya ng pagbalik niya sa amin ng lolo mo. Swerte ko ngayon buhay pa. Pero hanggang kailan? Bago makasagot si Orlando,
Pumasok ng kwarto ang matanda para magpahinga. Pero nang suriin ito, matapos ang mahabang katahimikan, naabutan na wala ng buhay. May bakas ng kalmot sa leeg, baha ang dugo. Napigtas ang tali ng medalyon. Kinuha ito ng binata at saka hinanap si Aghum. Sa puntong ito, hindi na kailangan pang magpakahirap. Kalaban na mismo ang nag-intay sa kanya. Nakapalibot ang mga aliping aswang. Bakas sa mga mata na kontrolado. Maya-maya sumugod ang mga ito. Hindi alintana ni Orlando ang dami. Nakatuon ang pansin kay Aghum na malawak ang pagkakangiti. Masyadong bilib sa sarili at kampanteng-kampante. Kasabay nito, tila ba may bumulong sa binata. Boses ng yumaong ninuno ang narinig. May kung anong nagsabi na bigkasin ang salitang naririnig. Sinabayan. Nagdikit ang dalawang medalyon. Naging ganap ang pagsasanib puwersa. Isang tingin sa aliping aswang. Napukaw ang pansin hanggang sa magising lahat. Hindi lang yun. Animoy binasbasan ng bisa ang bawat isa. Kusang kumilos para sugurin si Aghum. Sa kabilang banda, hindi inasahan ng kalaban ang pagbaliktad ng sitwasyon. Nagmamadali sa pagtakas pero biglang nawalan ng bisa ang kakayahan. Sa puntong ito ay para siyang toad, nanigas sa kinakatayuan. Patuloy sa pagsambit ng salita si Orlando. Ayon sa naririnig sa isipan, sumasabay rito ang hiyaw ni Aghum hanggang sa mamatay. Nasawi ito sa mismong kamay ng mga kalahing inalipusta. Matapos nun, tumigil ang boses na bumubulong sa binata. Hindi na ito nagtanong. Malinaw na nakilala ang boses ni Lolo Ornopre. Kahit sa kamatayan, ginagabayan mo ako, Lolo. Sa kabila ng sitwasyon, humanap ka pa rin ng paraan para maturuan ako. Ngayon tapos na ang pinapagawa mo. Pinaslang ko na si Aghum. Nang magbalik sa ulirat ang mga alipin, lahat ng tingin napunta kay Orlando. Walang bukang bibig kung hindi pa sa salamat. Humingi na rin ng patawad sa ginawang pagtalikod. Hindi alintana ng binata dahil naunawaan ang pasya ng mga ito sa oras na yun. Hindi siya nagtagal sa lugar. Isinabahala kay Tony at sa mga kasama nito ang bangkay ni Aghum. Pinasama na rin ang katawan ni Mang Francisco. Pagbalik ng tahanan, tuwang-tuwa si Lolo Jesus nang makita siyang buhay. Kasabay nito napapatanong kung bakit dalawa ang medalyon. Pinaliwanag ng binata ang buong kaganapan. Ito man hindi makapaniwala sa pagsasanib puwersa ng dalawang gamit. Ngayong nagdikit ang mga ito, hindi na mabubuwag pa. Kapag gamit na ang nagpasya, walang kalaban ang makakatakas. Tignan mo, dalawang medalyon ang nagtulungan para tapusin ang halimaw na lumapastangan sa kanilang may-ari. Ngayon na ikaw ang may hawak nito, isa lang ang ibig sabihin, ikaw ang mangangalaga. Napahugot ng hininga si Orlando. Sa puntong ito buong puso na tinanggap ang tawag ng tungkulin. Sa kabila ng kaganapan, hindi pa rin makapaniwala ang binata sa takbo ng pangyayari. Ganun pa man, masaya sa naging resulta. Naipagigante ang kamatayan ni Lolo Ornopre. Napalaya ang mga aswang na inalipin. At higit sa lahat, ang hindi inaasahang pagkakaroon ng medalyon. Ang pinagsamang medalyon ng San Benito. Kumusta mga kabayan? Magbabasa tayo ng patotoo patungkol sa Maracuyo bracelets natin. Ayan na yung mga bagong version natin, yung white sa lava, pero nandito pa rin yung OG version na glossy black and brown mga kabayan. Dako tayo sa ating first patotoo. Baka 5 lang yung basahin ko kabayan, sobrang dami na kasi nito. Sabi ng kabayan natin, dumating na po yung Maracuyo bracelet ko po. Grabe po yung kabog ng dibdib ko habang ino-open ko, tas nang nahawakan ko na sobrang saya ko po.
Tapos suot ko po siya nang matulog ako. Ang sarap ng tulog ko. Umaga ako nagising. Totoo po ang lahat ng sinabi nyo. Pakita natin yung comment. Andyan yan, kabayan. Sabi ni kabayang Miss Carter. Basa pa tayo ng isa, kabayan. Okay, etong next comment natin, kabayan, ay mula kay Yvonne Octoso. Ang sabi niya, grabe ang product na Marahuyo. Unang suot ko pa lang, 2 araw pa lang, ramdam ko na kaagad yung energy. Parang nililinis niya yung dark thoughts ko, naging positive ako, kalmado at mas malinaw na ang pag-iisip. Dati, di ako naniniwala, pero ngayong nasuot ko na, totoo pala, nagbibigay talaga ng proteksyon. Salamat, seller, fast transaction pa. Next comment, basa pa tayo mga kabayan. Sabi ni Big Boss. Thank you sir, bilis dumating, ang ganda ng Marahuyo White. Quality napakaganda at napakagaling ng gamit na ito. Complete and no damage. Thank you sir JD, God bless always. Salamat din Big Boss. God bless also. Ilan lang yan sa mga patotoo patungkol sa Marahuyo bracelet mga kabayan. Pwede nyong i-check, i-visit nyo yung Lika Merchandise. Makikita nyo yung sobrang daming reviews. Kalimitan kasi sa mga reviews na nababasa ko mga kabayan, una nawawala yung pangangati nila kapag suot ang Marahuyo bracelet. Sa gabi nakakatulog sila ng payapa, nawawala na yung mga panggagambala. Yung pananakit ng tiyan, yung pananakit ng ulo, magmula nang nasuot nila yung Marahuyo bracelet, nawala lahat yon mga kabayan ko. Ang Marahuyo bracelet kasi itong suot-suot ko ay depensa espiritual. Kontrakulam, barang, tigalpo, palipadhangin, usog, o kahit anong masamang uri ng sumpa. Nandito rin yung tinatawag nating rebuelta mga kabayan ko. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik dun sa taong nagbigay. Kung interesado ka, pili ka ng version na gusto mo mga kabayan, pare-pareho yan ng bisa. Visit nyo lang ang shop ng Lika Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers.